Morning mga ka-viewers. Magandang umaga po sa lahat. Yan, Biyernes ngayon. Yung Sabado sa atin dyan sa Pinas. Ayun, Sabado na pala. Malapit na yung Pasko. Malapit na yung Pasko mga kabayan. Yan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aming channel, pa-subscribe na lang po. Tsaka maraming salamat sa palaging panonood at sa inyong suporta, lalo na sa hindi pag-skip po ng ads sa aming mga videos. Bakit mas gusto doon natin dito sa China compare sa malalaking cities? Unang-una, parang nakasanayan na. Kasanayan na yung kilos. Yung pamumuhay dito. Madali ang pamumuhay. Kasi siyempre hindi naman natin na-try kasi yung mga malalaking cities. Hindi, although hindi natin na-try, pero napuntahan natin na ano din. Base naman sa experience natin sa pag-iikot natin sa travel natin pag summer. Medyo crowded at saka congested ba? Mas maganda dito kasi unang-una hindi dito traffic. Tsaka syempre consider din yung cost of living, diba? Mas mababa ang cost of living sa maliliit na lugar kumpara sa malalaking cities. Ano yun? Tsaka number 1 talaga yung pagkilos. Anong namin mong pagkilos? Anong namin mong pagkilos? Hindi ko alam. Pinakikinggan niya yung tunog. Sa Tim Hortons yan pa. Ito yung, sa exhaust nila. Oo nga. Ayun no. Kasi umuusok yung sa exhaust fan siguro nila. Eh sabi namin, yan na matunog. That thing. Yeah. Whistling. Patawa din yung puti. Kasi nakatingin kami dun sa may exhaust fan. Sabi niya, ay ako din tiningnan ko din yung sasakyan ko. Akala ko ano daw. Akala daw niya yung sasakyan din niya yung natunog. Yes, yung pala yung sa exhaust fan nila. Thank you. Yan, babait sila. Na binubuksan nila yung pinto para makadaan. So dito po kami sa tambayan. Hi. ito yung nakuha eh. Pangit kailangan. Steerer. Yan, may libre kami kape ngayon dahil sa points namin na na-earn. Kasi suki na kami dito kayo. Hindi, dito talaga kailangan mo may app para mag-earn ka ng points every time pumunta ka dito. Kasi sayang din naman, diba? Kailang coffee ka. Siguro mga 4 or 5 ba? Lagi mo lang pipindutin yung redeemer points. Bago po scan. Okay. Kasi ang tagal na. Ngayon lang kami nag-upload ng, nag-download ng yung app ng Teams. So, kape tayo. Wait na lang natin. Punong-puno daw yung kape niya. Eto. Ito na yung bagel namin ni Dadong. Si Dadong nahawa na rin to sa pinakain kong bagel eh. Wala na yung croissant doon. Dito na naman kami sa pwesto na yung nasita kami nung nakaraan. Pero may katabi kami naman. Pero good boy naman. Kape muna tayo. Kasi sa experience mo, alin mas preferred mo? Nasa maliit na city ka or sa malaki? Base sa mga na-experience mo. Kagaya dito, experience mo na yung life sa China bilang maliit na city. Mas gustuhin mo pa rin ba dito
kumpara mo sa malalaking cities na mga napupuntahan natin pag nag-travel tayo? Hindi ko naman masabi kung alin yung maganda ba tirahan. Kasi hindi pa naman natin na-try yung malaking city. Pero kung base lang sa nakikita natin, katulad na lang ng sa pagkilos ba, kung saan ka pupunta, kung may mga pupuntahan ka, kumbaga napakadali dito. Dahil dito hindi matraffic, no? Hindi siya matraffic, tapos yung mga Hindi crowded. establishment, andun lang sa tabi-tabi, kumbaga nasa palibot lang. Hindi ganun kalayo. Hindi siya ganun kalayo. 10 minutes travel to 10 minutes, 15 5 minutes, 8 minutes, mga ganun lang. Oo nga. At saka, sabi nila, kumpara mo sa ibang lugar, mas mura dito ang Cost of living. cost of living. Tapos sa mga sasakyan naman, insurances, Mas mababa dito. mga ganun daw. Kasi dito yung binabayaran ko lang sa sasakyan ko, 87 lang. Insurance yun. Yung mga bago, dito Mataas. depende kasi sa klase ng sasakyan. Depende sa model. Ayun nga, base sa pagta-travel namin, kung mapapansin nyo sa mga previous na mga videos namin, gaya ng Calgary, sa Alberta o sa BC, ayun, mga ano nga doon, crowded ang mga daan, mahirap kumilos pag pag-travel ka, malalayo talaga. Dito pag sinabi mo din na pagka dito wala kang sasakyan, pag sinabi mo 5 minutes, 10 minutes, malayo nga naman. Kaya importante din talaga may sasakyan. Kumbaga sa mga establishment, pag sinabi mo na north, south, east, west, ang pinaka-max mo na travel 10 to 15 minutes. 10 to 15 minutes lang. Kumbaga, katulad sa tinitirahan namin, travel south ka, nasa 8 to 10 minutes lang. Pag north ka, ganon din. Pag east, halos andun ka lang kung nasa circle ka lang noon, sa gitna ka, napakadali kumilos ba? Sa mga, punta ka ng mga grocery store, groceries, pag nagpa-check up ka, pag nagpa-hospital ka, hospital, walking distance lang sa amin pag summer. Parang ganun lang. Depende din sa tao kung mahilig siya mag-travel o mahilig siya ng outdoor. Parang hindi to fit sa kanya yung lugar na to. Oo, kasi wala masyadong mapuntahan dito. Wala kayong pupuntahan dito na medyo maganda. Oo. Unlike sa ibang lugar na maraming mga heritage place, diba? Tulad na lang ng Calgary, diba? Maraming ano sila, tourist spots dito kasi wala masyado. Pag sa ano ka, sa Alberta ka, marami kang mapupuntahan, like yung mga lake doon, magaganda. Sa Edmonton, marami kang mapapasyalan na malalaking mall. Di katulad sa Calgary at saka sa Edmonton. Marami kang mapupuntahan. Marami siyang neighboring na places na mapupuntahan. Diba? Dito, sabi nila, medyo boring daw dito. Kasi nga, limitado lang yung mga mapupuntahan mo. Wala masyadong yung mall dito. Isa lang yung medyo malaki. Tapos yung mga mall na nasa south tsaka sa east, maliliit lang. Yung aming although marami namang nagtatayuan dito ng mga bagong mga establishment, pero karamihan maliliit lang siya, at saka yung kainan, hindi siya yung katulad ng mall talaga na malalaki. Katulad doon sa Edmonton na napuntahan natin, ganun ka lang. Para siyang mega mall. Kaya kung mahilig kayo sa mga shopping, outdoors, hindi to fit sa inyo ang lugar na to. Alberta yung maganda. Dito sa amin kasi sa Regina, yung mga upa ngayon ng bahay, tumaas na din, no? Yung dating may nakukuha ka na 1 bedroom,
may mga nasa 900. 900, pero ngayon tumaas na daw. So, nasa, yung average ngayon na isang bedroom, nasa 1.2. Siguro swerte mo na kung may makuha ka mga 1.1 yan, o 1,000. Pero, Ano yan, apartment, di ba? oo, sa mga apartment, nasa 1.1 to 1.2 yung range. Tapos, yung 2 bedroom ngayon, nasa ano na, 1.4 na to 1.5, mga ganyan. At saka yung sinasabi niya na ano, yung sinasabi namin na 1.2, hindi pa siya ganun ka high-end na mga Basic lang. Oo. Yung mga medyo luma na ng mga apartment dito. Oo, yung mga dati nang nakatayo na yan. Pero yung mga bago na mga nakatayo dito, nagre-range na siya sa 1.5. Di ba? Tapos yung libre lang dyan, yun nga, kasi uso naman dito, ang libre talaga. Yung tubig. Tubig at saka, yun lang ba? Oo, tubig. Pero may iba minsan na, hindi ko alam kung yung, ano, yung heating, kung libre. Depende siguro sa, ano, no, sa nagpapaupa. Kaya ang mas maganda din na, halimbawa, baguhan ka dito, mas okay na makakuha ka ng bahay kahit sa basement lang. Yun yung ideal na upahan para sa mga newcomers. May mga nagtatanong kasi na parating pa lang dito. Kung magkano Magkano ba yung rentahan? rentahan? Magkano bang kailangan nila? Hindi namin masasagot kasi ang pupuntahan nila hindi naman dito sa lugar namin. Oo. Ibang Kaya, province sila. Oo. Kaya kung andyan kayo sa ibang provinces, baka Paki-comment. pwede nyo i-comment kung Apo. magkano yung idea lang naman para ma-share natin sa mga kapwa natin na naghahanap din. Na balak pumunta dito. Kasi siguro wala rin silang ibang mapagtanungan kahit nasabihin na natin na ma-search nila sa sa Google, pero iba pa rin yung napapanood nila. At saka kumbaga parang realidad talaga ba. Kaya kung doon man kayo, diyan man kayo nakatira sa Calgary, Alberta, or Sa Winnipeg, Toronto, Alam ko yung BC. Toronto. Oh, Toronto talaga mahal, saka BC. Oo, kasi may nag-comment na yung sa Toronto daw, parang studio type lang sila, mahal, di ba? Mahal. Isang room, kano pa yun? 2,000 mahigit? Parang gano'n. Aloka. Nagre-range siya ng 2,000 to 2,500. Pero depende naman kasi yun. maganda yun talaga, Yun, kaya mahal. siguro baka bago, tapos, di ba, yung Saka yung iba, wala nang choice, kundi baka yun lang yung malapit sa mga yun nga, trabaho nila. yun nga baka ganyan. yung sa ano ba, yung walking distance lang walking sa distance trabaho sa nila o nasa inner part lang siya ng city mismo. Mga ganong sistema, kaya siguro mahal. Kaya kung hindi kayo mag-comment para ma-share natin sa mga kabayan natin na paparating pa lang, at saka sa mga nagtatanong na may balak pumunta dito, at least may alam sila. Kasi ang pinaka main concern nila, expenses. Kung magkano ba yung kailangan nilang pera, bla bla bla. Tsaka ano no, yung mga international student na pumasok na sa Canada nitong year. Napakaswerte kasi 'di ba nga yung proof of funds ngayon, 'di ba dinoble? Higit sa doble yung itinaas. So kailangan mo na ng 20,300 something para i-present sa immigration, para makapasok ka dito bilang international student. Isa kasi sa mga requirement yan eh. Oo, kasi yun nga, siguro na pag-aralan ng government na nahihirapan yung mga international student na punuan, lalo na yung tuition nila, tsaka yung panggastos nila pag nandito na sila. Lalo na pag yung kasama yung pamilya. Marami kasi nagkaroon na ng mga ganong problema yung mga estudyante dito eh. Yung iba, di ba, walang pang tuition sa sunod na SEM, yung mga ganon. Marami din kami na nabalitaan ng mga ganyan. Kasi yung iba, kailangan mangutang sa iba. Kasi
wala nga ano, kinukulang nga sa budget nila. So, ayun. May ano kasi, may ganong talaga sitwasyon dito na nangyayari na once, syempre, pag andito yung pamilya mo, syempre yung gastos nun, diba? Hindi naman lahat yun para sa maiipon mo para sa tuition, kundi sa pang-araw-araw mo na gastusin. Lalo na bills mo, renta, ganyan. Yan, nanigurado na yung government na meron ka talagang pondo para sa ano, panggastos mo. Hindi talaga basta-basta yung pagiging estudyante dito. Yung tumira ka sa isang lugar na kulang ka sa pera. Maingay pa rin, no? Grabe. Sakit sa tenga. Bili muna ako ng pambalot na gifts dyan sa Dalarama. Para dun sa, ano, nabili ko para sa bata. Tsaka sa isang bibigyan namin na, ano, mukhang bata lang. Ano dun tayong 15 na? Na? 15 na, saglit na lang. Ilang days na lang po. Pasko na. Sarap maging bata ngayong Pasko na. Sana all. May matatanggap na regalo. Atras muna tayo. Bilan mo ako ng lagayan ng pamasko mo dito pa? Ha? Ito pa tayong pamasko sa sarili natin. Wala kaming pamasko sa sarili namin. Isi buntis. Buntis! Ano yung pinamimigay niyan? Ayan o si ganda. Nagbibideo ako Lagayan lang, walang laman. Para lang sa mga bata. Ako nga, pinapaano ko na rin na magmukhang bata ako para mabigyan din ako. Ayan, dito muna tayo. Nagchika muna kay Buntis. May pa-music. Ang ganda ng mga... Tingnan ko ito. Magkano to? $2? Ang mahal Doon lang tayo sa Mumu lang kasi itatapon lang din naman nila yun diba? Di practical lang. Okay. Ay, ito sa ano. Ay, 3 pala kailangan. Ito para sa 2 din to. Ito pwede na 3 to 50. Maganda nga yan, classic Oo nga. Oo, kasya na yun. Meron yun dito, parang sako. Ay, ito pa 4. Ay, hindi kasya dito na. Kasya ba dito? Yung ano 4. Hindi na-expand ganun na lang. Yung tissue ko, hindi ko alam kung yung para sa gift. Yung 2 na nabili ko? Hindi, ang kasya pa. Maliit yan. Hindi na ako compress yun Yan ba yan? Sobrang laki. Ito meron pa dito Ito pala Ito yung katamtaman lang. Magkano to? $275. Oh my goodness. Kamahal ng mga Oo nga. Grabe no. Sayang kasi pupunitin $275 din yan. Ito pila na? 125. Ay, pwede na yan. Pero ito mas maganda. Kaya rin yung
ilagay doon. Ayan, maganda yan. Tagpila. 175. Oh, pwede na yan. Tapos ito. Ano yung pagbimbing doon? Check mo nga yan. Ayan. Ganda. Gingerbread house. O, mas maganda to. Ba? Yan na. Pila? 170. Siyempre, mahal ko. Daming gawin. Daming ek-ek. Okay na? Tara na. Napatagal kami dito ni Dado ngayon sa labas. Ang sarap mamili ng mga ayan, lagayan lang ng pamasko. Pamasko ng iba. Pang bata. Sa bagay, yung Pasko naman kasi, di ba? Papasaya para sa mga bata. Para sa iba, yung bata. Oo nga. Parang ano na yun. Kahit hindi kami nakapamili ng para sa amin. Ay, sorry. Masaya kami. Oo. Kasi Masaya na kami kasi wala na kaming isipin na ay si ano pa pala hindi nabilhan. Yung mga ganun. Importante na kompleto na namin yan. tsaka kung natatandaan nyo na yung sabi namin na magbibigay kami ng konting grocery Sa sa ano? mga matatanda. Sa mga seniors. Oo, na ano na namin na sabihan ko na yung ate ko na coordinate na nila dun sa mga dun sa amin yung mga seniors. Nabilang na nila kung ilan. Konti lang naman, hindi naman ganun Selected kadamihan. lang naman kasi hindi pa naman ganun ganun kalaki yung kita namin sa YouTube. Dapat ang focus namin mga bata. Pero since na Medyo madami kasi yung bata doon. So, inuna muna namin yung mga seniors. since Gawa na ng- limitado muna tayo sa pondo. Siyempre, mahirap naman na marami tayong invite tapos hindi mabigyan lahat, 'di ba? So siguro after neto, ang sunod namin yung parang feeding program dun sa mga bata naman. baka next year Oo. try natin. Kasi yung pinag-usapan namin ni Rose, parang limited lang muna ba? Doon Siyempre, kami muna nag-focus doon sa mga seniors kasi medyo konti doon ang senior sa kanila. Kaya doon lang muna umikot yung ano natin, yung konting pondo natin. at saka yung konting groceries para sa kanila. Ganun. Sa konting groceries o konting halaga na maibigay natin sa kanila, since na every Christmas naman wala naman talagang may nagbibigay sa kanila doon, dahil ako na-observe ko naman dahil ang tagal ko rin doon sa kanila. Kaya maliit na bagay pero malaking kasiyahan para sa kanila. Oo. Yun yung importante doon sa mga matatanda din. Makapag-share tayo ng kahit konti lang. Hindi mo naman kailangan ng malaking halaga talaga para makapagpasaya ngayong Pasko, diba? Kahit sa ganun lang muna. Titingnan natin sa sunod kung may mga blessing na, diba, dumating. Kapag lumaki-laki na yung channel namin, siyempre ibabalik din namin sa mga nangangailangan dahil sa inyo na nakikinood na hindi nag-skip ng ads. Yun talaga yung malaki yung ano na itutulong sa channel namin Yung para sa amin, mag-earn ng kahit papaano, diba? yung sa amin effort lang naman to daily vlog lang naman to, hindi naman namin totally pera to or talagang kinakarir namin yung ganitong sitwasyon, since na andito na rin naman kami na nakikita namin na nag-earn kahit papano, kaya i-share natin yung Konting blessing, kita. konting blessing sa mga kababayan muna ni Rose sa probinsya. Daming basurahan na dala yung City of Regina na truck.
kahit paano makatulong po sa paglago ng aming channel. Tsaka ulitin namin, maraming salamat sa palaging panonood ng mga videos namin, tsaka sa hindi pag-skip ng ads. Ayan. So, paano? Hanggang dito na lang yung aming video for today. Maraming salamat at ingat-ingat. Happy weekend po sa lahat. Bye! Bye-bye, Dodong.